Noong 10 taong gulang ako, namatay sa aksidente ang tatay ko. Pero tinanong ako ng abogado kung sa tunay kong nanay ba ako sasama o kukunin ang 200 milyong iniwan ng tatay ko. Sa nakaraan kong buhay, umiiyak akong sumisigaw na gusto ko si nanay. Pero kinuha niya ang death benefit ng tatay ko. At agad na nagpakasal kay Mr. Wang sa kabilang bahay. Ay, hindi, kay Tito Joe pala. Naging pabigat ako sa paningin nila. Sa huli, namatay ako sa pagod sa pagtatrabaho sa isang construction site. 28 taong gulang lang ako noong mamatay ako. Kapag inaalala ko ang kaawa-awa at katawa-tawa kong buhay, napakatanga ko pala talaga. At ngayon, muli na namang lumitaw ang sangandaan ng tadhana. Ang babaeng nasa harap ko ay humahagulgol. Matandang Ning, bakit mo naman kami iniwan? Paano na lang kaming mag-inang ulila na iniwan mo? Umiiyak siya na parang pinipilas ang kanyang puso. Ang buong katawan niya ay nanlalambot na parang putik. Kung hindi lang siya inaalalayan ng mga tao sa tabi niya, anumang oras ay babagsak na lang siya sa sahig. Sa nakaraan kong buhay, nalinlang ako sa ganitong itsura niya. Akala ko, totoong-totoo ang pagdadalamhati niya. Akala ko, hindi niya kayang mabuhay kung wala ako. Kaya tumakbo ako at niyakap ang mga binti niya. Umiiyak at sumisigaw na gusto ko siyang makasama. At anong nangyari? Kinuha niya ang perang pinagbuwisan ng buhay ng tatay ko. At wala pang 3 buwan, masayang-masaya siyang nagpakasal sa iba. Nagpakasal siya sa lalaking sabi niya ay laging nag-aalaga sa amin, si Joe Kiang. Hindi pa man lang lumalamig ang abo ng tatay ko. Tumira na ang lalaking yun sa bahay namin. Natulog sa bagong kama na tinulugan noon ni tatay. At ako, naging isang sagabal at pabigat sa kanila. Naging pabigat ako sa paningin nila na hindi dapat nandoon. May anak na lalaki si Joe Kiang. 2 taon ang tanda sa akin. Turing niya sa akin ay parang tinik sa kanyang mata. Para makuha ang loob ng stepson na iyon. Si Lilan, laging bagbog o mura ang abot ko sa kanya. Walang awa, ang perang iniwan ng tatay ko. Ang siyang ginamit nilang pamilya para sa kanilang mga luho. Naging puhunan para sa stepbrother ko. Samantalang ako, kinailangan ko pang manggol-akol para lang makapagbayad ng tuition. Hindi pa nga ako tapos ng high school, pinalayas na ako para magtrabaho. Ang dahilan pa nila, kailangan daw maging independent agad ang mga lalaki. 10 taon akong buong-buong nagbuhat ng mga blok sa construction site. Sa huli, dahil sa sobrang pagod, bigla na lang akong bumagsak. Bumagsak ako sa ibabaw ng nagbabagang mga bakal. At hindi na muling nagising pa. Ngayon, nagbalik na ako. Niyakap ako ni Lilan at sinabing, "Xiaoyi, huwag kang matakot. Mula ngayon, aalagaan ka ng mabuti ni Mama." Habang yakap-yakap niya ako, napuno ng luhat sipon niya ang mukha ko. Pero may itinatago sa kaloob-looban ng mga tingin niya. Nakatago roon ang di gaanong kapansin-pansing pagkasabik at kasakiman. Nang makita ko ang sitwasyon, hindi ako nagdalamhati tulad ng dati kong buhay. Sa halip, tahimik ko lang siyang pinanood sa kanyang pag-arte. Noong mga oras na iyon, lumapit ang isang matalik na kaibigan ng papa ko noong nabubuhay pa siya. Siya rin ang abogado niya, si Uncle Joe. Nagbuntong hininga si Attorney Joe. Tinapak niya ang balikat ko. Pagkatapos, may kinuha siyang dokumento mula sa kanyang briefcase. Sabi ni Attorney Joe, "Lilan, Xiaoyi, ito ang huling bilin na ginawa ni Brother Ning bago siya pumanaw." Naging napakabigat ng boses ni Attorney Joe. Isinaalang-alang ni Brother Ning ang lahat ng posibleng mangyari. Mayroon siyang ari-arian na nagkakahalaga ng 200 milyon sa ilalim ng pangalan niya. At ito ay nanotaryo na. Ngayon, may 2 pagpipilian. Una, sasama sa iyo si Xiaoyi. Ang perang ito ay magsisilbing danyos at sustento. Ikaw ang pansamantalang mangangalaga nito. Hanggang sa umabot si Xiaoyi sa tamang edad. Pagkarinig niyan, agad na bumilis ang paghinga ni Lilan. May nakakatakot na kislap na lumitaw sa kanyang mga mata. Mariin niyang tinitigan ang dokumento ng huling bilin. Pangalawa, kung pipiliin ni Xiaoyi na hindi sumama sa'yo, ang perang ito ay ililipat sa isang trust fund, na ako ang mangangasiwa, at si Xiaoyi lang ang may tanging karapatang gumamit nito. At ikaw,
Lilan, ay wala kang makukuhang kahit ano. Tila biglang tumigil ang hangin sa isang iglap. Ang tingin ng lahat ay nakatuon sa amin. Nakatuon sa akin, isang batang 10 taong gulang. Halatang nanigas ang katawan ni Lilan. Hindi siya makapaniwalang nakatitig kay Attorney Joe. Tila ba sinasabi, paano mo naisip ang ganitong pagpipilian? Pagkatapos nito, agad siyang nag-iba ng ekspresyon at nagmukhang labis na nagdadalamhati. Iyakap niya ako ng sobrang higpit. Humahagulgol na sinabi ni Lilan. Attorney Joe, paano mo nasabi ang ganyang mga salita? Paanong mangyayaring ayawan ko ang sarili kong anak? Si Xiaoyi ang buhay ko. Habang siya'y humahagulgol, kinukurot niya ang braso ko. At marahas na bamulong ng banta sa aking tainga. Ningyi, subukan mong magsalita ng kung ano-ano. Papatayin kita sa bagbog. Anak kita. Ang pera mo ay pera ko rin. Sa dati kong buhay, nanginginig ako sa takot sa mga salitang iyon. Naantig din ako sa sinabi niyang, hindi mabubuhay si mama kung wala ka. Pero ngayon, wala akong maramdaman kundi pandidiri. Ramdam ko ang panginginig ng kamay niyang kumukurot sa akin. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pananabik at kaba. 200 milyon. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakita ng ganoon kalaking pera. Nagsimula na siyang mangarap tungkol sa buhay niya kapag nakuha na ang pera. Pangarap ng isang masayang buhay kasama si Joe Qiang. Dahan-dahan, unti-unti akong kumawala. Mula sa nakakasakal niyang yakap. Matapos makawala, itinaas ko ang aking ulo. At sinalubong ang gulat na tingin ni Attorney Joe. Dahan-dahan, bawat salita, ay malinaw na malinaw kong sinabi. Tito Joe, pinipili ko po ang pangalawang opsyon. Pinipili ko po yung 200 milyon. Biglang nagkaroon ng nakabibinging katahimikan sa buong lamayan. Walang maririnig na anumang ingay. Kahit ang pagbagsak ng karayom ay maririnig mo. Para bang may pumindot ng pause button sa lahat ng tao. Nakatulala siyang nakatingin sa akin. Ang pagdadalamhati sa mukha ni Lilan ay biglang nanigas. At unti-unti itong gumuho, hanggang sa mapalitan ng pagkabigla at kawalan ng paniniwala. Umatili si Lilan. Ningyi, anong sinabi mo? Ang tinig niya ay sobrang tinis na parang makakabasag ng eardrum. Kalmado ko itong inulit. Hindi malakas ang boses ko. Pero parang pakong tumutusok sa pandinig. Ang sabi ko, ayaw ko sa iyo. Pera ang gusto ko. Humiyaw si Lilan. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Walang utang na loob kang bata ka. Ako ang sarili mong ina. Tuluyan nang nawala sa sarili si Lilan. Sumugod siya na parang nagwawala. Itinaas ang kamay para sampelan ako. Pero isang malaking kamay ang pumihil sa pulsuhan niya. Ang pumihil sa kanya ay si Attorney Joe. Seryoso ang mukha ni Attorney Joe nang magsalita. Lilan, pakiusap, kumalma ka. Nasa burol tayo ni Brother Ning. At isa pa, ito ang sariling desisyon ni Xiaoyi. Ano bang alam ng isang bata? Siguradong sinusulan mo lang siya. Nandidiring iwinaksi ni Attorney Joe ang kamay nito. At sinabing, uulitin ko. Ito ang huling habilin ni Brother Ning. May bisa ito sa ilalim ng batas. Ngayong nakapili na si Xiaoyi. Sisimulan ko na agad ang mga kinakailangang proseso. Simula ngayon, hindi ka na niya legal na tagapag-alaga. Tuluyang natulala si Lilan. Tinitigan niya ako, at ang mga mata niya ay puno ng puot at galit. Para siyang nakatingin sa isang mortal na kaaway. Marahil ay hindi niya lubos maisip kung paano nagawa iyon ng anak niyang laging duwag at masunurin. Paano siyang biglang naging ganito ka-estranghero at kalamag. Wala na akong ganang pansinin pa siya. Lumapit ako kay Attorney Joe. Hinayla ko ang leleyan ng damit niya. At nagtanong, Tito Joe, matagal na po bang alam ni Papa? Biglang natigilan si Attorney Joe. Yumuko siya. At seryoso akong tinitigan sa mata. Matagal bago siya malungkot na tumango. At sinabing, matalinong tao ang papa mo. Sobra ka lang talaga niyang mahal. Isang pangungusap lang, pero namula agad ang mga mata ko. Oo nga, ang papa, napakatalino niyang tao. Paano niyang hindi mapapansin ang kalandian ni Lilan? Gusto niya lang akong bigyan ng buong pamilya. Kaya palagi siyang nagtitiis at hindi kumikibo. Hanggang sa malaman niyang may taning na ang buhay niya. Nabilang na ang mga araw niya.
Sa kanya lang inihanda ang kinabukasan ko. Napakabobo ko talaga noon. Ako mismo ang sumire sa huling pagmamahal na iniwan ng aking ama. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magkakamali. Pinipili ko ang 200 milyon. Sa huli, kinaladkad paalis si Lila ng mga kamag-anak. Ang masamang tingin niya bago siya umalis. Itinatak ko sa puso't isip ko. At tinandaan habang buhay. Pero wala akong pakialam. Mula noong segundo na ginawa ko ang desisyon ko. Naputol na ang ugnayan namin bilang mag-ina. Ang natitira na lang ay puot. Si Attorney Joe ang naging bago kong tagapag-alaga. Isa siyang matuwid at mapagkakatiwalaang tao. Pagkatapos ng libing ni Papa, dinala ako ni Attorney Joe sa bahay niya para doon tumira. Ipinakita niya sa akin ang isang mahabang listahan ng mga investment. Lahat iyon ay mga proyektong pinag-aralan nila ng papa ko noong nabubuhay pa siya. Pero dumiretso ako sa huling pahina. Tito Joe, ibenta niyo na po lahat ng mga nauna. Labis na nagulat si Attorney Joe. At sinabi, Xiao Yi, lahat to ay mga blue chip stock. Maingat na pinili yan ng papa mo. Matatag ang mga yan. Humiling ako at sinabi, masyadong mabagal. Itinuro ko ang aking daliri. At itinuro ang nasa listahan. Ay invest mo lahat ng pera sa mga kumpanyang ito. Chige Network, Penguin Lee, Attorney Joe, Ali Network, Ali. Sabi niya habang nakakunot ang noo. Penguin, Ali, anong klaseng mga kumpanya yan? Ni hindi ko pa naririnig. Xiao Yi, hindi laro-laro ang pag-i-invest. Tito Joe, nagtitiwala ka ba sa papa ko? Natigilan siya sandali. Oo naman, tiwala ako. Agad siyang tumango at sinabi, kung ganun, pagkatiwalaan mo rin ako kahit ngayon lang. Ito ang sinabi sa akin ng papa ko sa panaginip, ang Penguin Technology. Iyon lang ang palusot na naisip ko. Pero tumitig sa mga mata ko si Attorney Joe. Ang mga matang iyon ay napakakalma, hindi tulad ng sa isang 10 taong gulang na bata. At sa di malamang dahilan, tumango siya. Ang hindi niya alam, ang mga pangalang itinuro ko, ay yayanig sa buong mundo sa susunod na 10 taon. At magiging pinakamalalaking higanti sa negosyo. At ako ang magiging pinakamisteryosong shareholder sa likod nila. Matapos ayusin ang lahat ng ito, tuluyan na akong nakampante. Nagtakda ako ng bagong layunin sa buhay para sa sarili ko. Ang mag-relax lang. Tama, ang mag-relax lang habang buhay. Sa nakaraang buhay ko, nagpakamatay ako sa trabaho. Sa buhay na to, gusto kong mamuhay ng komportable. Nagpahanap ako kay Attorney Joe ng pinakamagandang private school. Hindi para mag-aral ng mabuti, kundi dahil maganda ang environment doon. At masarap ang pagkain sa kantin. Nagsimula akong mag-gym, hindi para sa kung ano paman, kundi para magkaroon ng 8-pack abs at V-lines paglaki ko. Para maging maganda tingnan ng mga damit sa akin. Sinimulan kong pag-aralan ang 8 great cuisines ng China. Natutong gumawa ng sarili kong alak. Hindi para maging chef, para lang masatisfy ang sarili kong panlasa. Ipinasa ko ang lahat ng problema kay Attorney Joe. Pagkatapos, ipinasa ko ulit sa professional team na binuo niya para sa akin. Ang leader nila ay isang babaeng nagngangalang Lau Wu. Isang elite na galing sa Wall Street. Kinuha ko siya sa pamamagitan ng pag-alok ng triple ng sahod niya. Iisa lang ang hiningi ko sa kanya. Huwag mo akong istorbohin. Kung may problema, ayusin mo mag-isa. Kung hindi mo kaya, hayaan mo nang malugi. Ang tingin sa akin ni Lau Wu noon ay parang nakatingin sa isang gastador at hanggal na anak ng hasyendero. Pero sinunod pa rin niya ng tapat ang utos ko. Kaya ang buhay ko ay naging ganito. Boss, tumaas na naman ng 3 beses ang presyo ng stocks ng Penguin Company. Kumita tayo ng 5 bilyon. Sige, huwag ninyo akong gambalain sa pag-aaral ko ng Buddha Jumps Over the Wall. Boss, malapit nang mag-ipo ang Ali Company. Ang halaga ng initial shares natin ay inaasahang aabot sa mahigit 100 bilyon. Okay. Pakitingnan mo nga itong bagong batch ng yellow wine na ginawa ko kung okay ba. Boss, yung lupang basta mo na lang binili noon. Plano ng gobyerno na gawing Central Business District ng bagong City District. Tumalon ang halaga nito ng 100 beses.
Unti-unti, nasanay na si Lauwo sa pagiging petex ko. Nagsimula pa nga siyang kusa ng salain. Iyong mga hindi importanteng, maliliit na business deal na nagkakahalaga lang ng ilang bilyon. At ako naman, palubog ng palubog sa buhay petex. Ang yaman sa pangalan ko ay parang snowball na lumalaki ng walang tigil. Pero manhid na ako sa mga numero. Interesado na lang ako kung paano gagawing mas komportable ang buhay ko. Naging isang misteryosong alamat ako sa mundo ng mga super rich. Walang nakakaalam kung sino ako. Ang alam lang nila ay may isang misteryosong Mr. Ning. Sobrang yaman na parang katumbas na ng isang bansa. Pero napaka-ailap at misteryoso. Hanggang noong tumungtong ako ng 18 taong gulang. May isang babaeng dumating. Nasamire sa payapa kong buhay petex. Si Xiao Wanqing, ang dati kong fiancé. Ang kasunduan sa kasal namin ni Xiao Wanqing. Itinakda pa ito ng mga lolo natin noong mga bata pa kami. Matapos pumanaw ang tatay ko, bumagsak ang aming pamilya, kaya wala nang sino man ang bumanggit pa sa kasal na iyon. Pero sino ba ang mag-aakala na ang pamanang iniwan ng tatay ko, pagkalipas ng 10 taon, ay lalago at magiging isang dambuhalang business empire. Kahit na sinadya kong manatiling low profile. Ang muling pagbangon ng pamilyang Ning ay nakuha pa rin ang atensyon ng pamilya Xiao. Kaya naman sa aking ika-18 kaarawan, ang lolo ng pamilya Xiao, kasama ang kanyang pinakamamahal na apo, ay personal na dumalaw sa amin. Ang kunwaring dahilan ay para tuparin ang napagkasunduang kasal noon. Unang beses kong makita si Xiao Wanqing ay sa sala ng bahay ni Attorney Joe. Nakasuot siya ng isang formal na puting suit. Ang mahaba niyang buhok ay pulidong-pulidong nakapusod sa kanyang batok. Mayroon siyang pino at natural na makeup sa mukha. Maganda siya, oo, pero para siyang isang iceberg. Buong katawan niya ay nagpapahiwatig ng lamig na tila ba sinasabing huwag kang lalapit. Siya yung tipo ng isang standard na babaeng makapangyarihan. Pinalaki para maging tagapagmana ng pamilya. Rasyonal, malakas, at kalmado. Sabi-sabi, noong siya'y 20 taong gulang pa lang, ay nakakuha na siya ng double doctorate degree. Sa edad na 22, pinamahalaan na niya ang negosyo ng kanilang pamilya. Malupit ang kanyang mga pamamaraan. Kaya maging ang mga veteranong negosyante ay takot sa kanya. Sa mundo niya, tanging karera, kita, at datos lamang ang umiiral. Itinuturing niyang pinakawalang silbing kahinaan ng emosyon. Ikaw si Ningyi, di ba? Nakaupo siya sa tapat ko. Nakadekwatro ang mga binti. Ang kanyang tingin ay parang isang scanner. Sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Hindi niya tinatago ang pagsisiyasat at paghamak sa kanyang mga mata. Noon, kagagaling ko lang mag-gym. Nakasuot ako ng maluwag na damit pang sports. Medyo basa pa sa pawis ang buhok ko. Walang gana kong sagot. Samandal ako sa sofa. Kumuha ng isang mansanas at nagsimulang kumain. Halatang hindi siya natuwa sa inaasal ko. Bahagyang kumunat ang noo niya. Narinig ko na hindi ka na nagpatuloy sa pag-aaral pagkatapos ng high school. Oo, nakakapagod kasing mag-aral. Kung ganoon, ano ang ginagawa mo ngayon? Nagwo-workout, nagluluto, gumagawa ng alak. Pinag-aaralan ko kung paano humiga ng mas komportable. Sinabi ko lang ang totoo. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Xiao Wanqing. So isa ka lang palang walang silbing anak mayaman. Pwede mo nang sabihin ganun. Nagkibit balikat lang ako na parang walang pakialam. Napatawa siya ng malamig. Lalong tumindi ang paghamak sa kanyang mga mata. Ningyi, mag-usap tayo ng tapatan. Ang kasunduang ito sa kasal ay biro lang ng mga lolo natin. Hindi dapat seryosohin. Ang asawa ko, ni Xiao Wanqing, ay dapat isang malakas na taong kayang makipagsabayan sa akin. Hindi isang inutil na puro sarap buhay lang ang alam. Oh, tapos, tiningnan ko siya ng may interes. Kaya gusto kong ikaw na mismo ang kumausap kay Lolo. Para ipawalang bisa ang kasunduang ito sa kasal. Sabi niya sa paraang nag-uutos. Bilang kabayaran, pwede kitang bigyan ng pera. O kaya sa aming kumpanya. Bibigyan kita ng isang magaan na posisyon. Muntik ko nang maibuga ang mansanas sa bibig ko. Bibigyan ako ng pera. Hahanapan ako ng posisyon.
Hindi niya ba alam na itong ipinagmamalaki niyang Xiao Group, sa paningin ko, ay hindi man lang umabot sa kapiraso ng yaman ko. Tiningnan ko ang mapagmataas niyang itsura. Bigla kong naisip na nakakatuwa pala ito. Sa nakaraan kong buhay, wala man lang akong karapatang makita siya kahit isang beses. Sa buhay na ito, nakaupo siya ngayon sa harap ko. At binibigyan ako ng kabayaran sa tono na parang naglilimos. Pinunasan ko ang bibig ko. At nakangiting sinabi, "Sige ba?" Natigilan si Xiao Wanqing. Tila hindi niya inaasahan na ganoon kabilis akong papayag. "Anong kabayaran ang gusto mo?" Bumalik ang malamig niyang ekspresyon. "Hindi ko kailangan ng pera o ng posisyon." Tumayo ako, lumapit sa kanya, at yumuko para bumulong sa tenga niya. Agad siyang napaatras, pero nanigas ang katawan niya. Naamoy ko ang matapang pero malamig na pabango niya. Hininaan ko ang boses ko. Sa lakas na tanging kaming dalawa lang ang makakarinig. "Gusto kong ikaw mismo ang magsabi sa lolo mo na ikaw ang hindi karapat-dapat para sa akin." Ning Yi. Biglang nanliit ang mga mata ni Xiao Wanqing. Marahil, sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakarinig ng ganito kayabang na salita. Malakas niya akong tinulak, at tumayo. Namumula ang maganda niyang mukha dahil sa galit. "Ning Yi, sumusobra ka na. Ang kapal ng mukha mo. Ang respeto, pinaghihirapan yan. Hindi ibinibigay ng iba." Umupo ulit ako sa sofa. At nagde-4, "Miss Xiao, ikaw ang unang nang maliit sa akin. Hindi ba?" Tiningnan niya ako ng may pagmamataas. "Ang mga taong tulad mo, bukod sa pagiging mapalad na ipinanganak sa yaman, ano pa bang alam mo? Walang ginagawa buong araw. Para kang palamunin na naghihintay na lang mamatay. Anong pinagkaiba mo sa isang parasito?" "Ang pinagkaiba ay, gusto ko to. Nagkibit balikat ako. Buhay ko to. Ako ang masusunod. Hindi tulad ng iba dyan. Nabubuhay na parang isang perpektong makina. Pati ang saya, galit, lungkot, at ligaya, kailangan pang kalkulahin ng pakinabang at lugi." Halatang nasaktan siya sa mga sinabi ko. Bahagyang namutla ang kanyang mukha. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao. "Hindi talaga tayo para sa isa't isa. Ako na ang magpapawalang bisa sa engagement. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa." Pagkasabi niyon, tumalikod na siya at umalis nang hindi man lang lumilingon. Ang mapagmataas niyang anyo habang papalayo. Para siyang isang sisneng natalo sa laban pero ayaw pa ring sumuko. Lumabas si Attorney Joe mula sa study. Puno ng pag-aalala ang mukha niya. "Xiao Yi, hindi ba't masyado kang padalos-dalos sa ginawa mo? Hindi biro ang kapangyarihan ng pamilya Xiao sa syudad. Huwag po kayong mag-alala, Tito Joe. Siya naman mismo ang gustong makipaghiwalay. Hindi ko naman siya pinalayas. Saka, isang taong hindi man lang kayang magdesisyon para sa sarili niyang kasal. Anong magandang kinabukasan ang mararating niya?" Pinanood ko ang direksyon kung saan naglaho si Xiao Wanqing. Walang kahit anong emosyon sa aking mga mata. Sa nakaraang buhay, para siyang buwan sa kalangitan na hindi ko maabot. Wala man lang akong karapatang tumingala sa kanya. Pero sa buhay na ito, sa paningin ko, isa lang siyang kawawang babae na bilanggo ng sarili niyang pamilya. Inaabangan kong makita ang hitsura ng pagkabigo sa mukha niya. Siguradong magiging interesante yun. Mabilis ding hamupa ang gulo tungkol sa engagement. Tinupad ni Xiao Wanqing ang sinabi niya. Ilang araw lang ang lumipas. Opisyal nang inanunsyo ng pamilya Xiao na kanselado na ang engagement. Ikinatuwa ko naman ang nakuha kong katahimikan. Nagpatuloy ako sa aking petex na buhay. Ang tawag ni Lao Wu ay laging on time araw-araw. Naguulat kung ilang milyon na naman ang kinita ko. Ang personal kong yaman ay umabot na sa isang nakakalulang halaga na tinatamad na akong bilangin pa. Pero araw-araw, nagsusuot pa rin ako ng sportswear na nagkakahalaga lang ng ilang daang piso. Nagmamaneho ng isang ordinaryong sasakyan. Pabalik-balik lang sa pagitan ng gym at palengke. Hanggang isang araw, sa isang dessert shop na malapit ng magsara, nakatagpo ako ng isang anghel. Isa itong shop na nasa isang eskinita sa lumang bayan. Maliit lang ang shop, at may antigo itong disenyo.
Nagbebenta ito ng mga Chinese dessert na bihira ng matikman. Naaga ang pansin ko ng sulat kamay na karatolang kahoy sa may pinto. Ang dessert na ito ay ang paboritong ginagawa para sa akin ng tatay ko noong bata pa ako. Itinulak ko ang pinto at pumasok ako. Isang malutong na tunog ang narinig mula sa wind chime. Isang babaeng nakasuot ng mapusyaw na berdeng cheongsam ang lumabas mula sa likod ng kusina. Hanggang baywang ang haba ng buhok niya. At walang kahit anong kolorete sa mukha. May bahid ng pagkabigla sa mukha niya, na para bang naistorbo. Nang sandaling makita ko siya, tila lumaktaw ng isang tibok ang puso ko. Kaiba ang pakiramdam. Hindi matapang ang ganda niya, di tulad ni Xiao Wanqing. Sa halip, para siyang isang malinaw na batis. Malinis at puro. Isang tingin pa lang sa kanya, mapapanatag ka na. Miss, mayroon pa po bang steamed chestnut cake na may Asmendas sugar? Tanong ko, parang nanuyo ang boses ko. Natigilan siya ng bahagya, at kasunod nun, isang maghiliw ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Parang amihan sa tagsibol na dumampi sa ibabaw ng lawa, na lumilikha ng maliliit na alon. Meron po, maupo po kayo. Ikukuha ko po kayo agad. Ang ganda rin ng boses niya. Malambing at banayad. Umupo ako sa isang pwesto sa tabi ng bintana. Hindi nagtagal. Lumapit siya na may dalang platito ng isang napakagandang dessert. At inilagay ito sa harap ko. Ang chestnut cake ay hinulma na parang maliliit na bulaklak ng plum. Sa ibabaw nito ay may palamuting kumikinang na Asmendas sugar. At umaalingasaw ang matamis at nakakatakam nitong amoy. Kumuha ako ng isa at isinubo. Ito yun ang lasang to. Kaparehong-kapareho ng ginagawa ng tatay ko. May mainit na pakiramdam na biglang damaloy sa puso ko. Hindi ko na malayan, nangingilid na pala ang mga luha ko.